So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, itong si Sara Duterte po ay naghahanap ngayon ng ebidensya kung totoo ba yung mga rumors or yung mga chismis na merong impeachment na niluluto laban sa kanya. So ang pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, nakakagulat lang na itong si Sara Duterte po ay parang hindi abogada kung magsalita. Kasi unang-una, bakit ka naman i-impeach kung wala ka namang ginagawang kasalanan? So para ka namang tatanga-tanga niyan na naghahanap ka sa wala. So ito mga kababayan, no, para makuha po natin yung narrative ng content na to, ito pakita ko sa inyo itong statement nga po ni Sara Duterte. No? Actually, naghahanap ako ng video para mas maganda. No? Yun nga lang, wala po akong makita. So pagtyagaan na lang po natin itong article from ABS-CBN. So ito po ay na-post ngayong araw lang, November 19, 2023. So sabi dito, VP Duterte says looking into impeachment rumors. So malinaw mga kababayan na base na nga po dito sa mismong headline ay naghahanap po siya kung totoo ba yung rumor ng impeachment. Okay? So ito, basahin natin to. No? Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Sunday said her office is still looking into alleged move to impeach her, saying also that the thing are fine between her and President Ferdinand Marcos Jr. So babalikan po natin yan, no? Ang sabi dito, the rumors came on the heels of a supposed rift within the administration coalition, which made up of the biggest political parties and most influential clans. So ngayon mga kababayan, ang dapat kasing unang gawin ni Sara Duterte, kausapin niya kung sino yung unang naglabas ng chismis na yan. So sino ba? Di ba si Ka Eric? Di ba si Ka Eric yung nagsalita na merong meeting yung Makabayan Black para magluto ng isang impeachment sa kanya mismo kay Sara Duterte? So bakit hindi mo tanungin si Ka Eric? Naghahanap-hanap ka pa kung saan. Eh si Ka Eric, di ba hawak mo yan? Di ba si Ka Eric is party siya ng NTF-ELCAC na ikaw rin yung vice co-chairwoman, di ba? So sa mismong opisina ni Sara Duterte nagsimula yung chismis po ng impeachment. So bakit hindi mo tanungin yung mismong naglabas na si Ka Eric Celis nga? Ewan ko ba dito, no? Sabi pa dito, we are currently doing our due diligence about this one and we will release a comment. Appropriate time, Duterte said in a chance interview in Quezon City. Okay. So, continue lang natin dito. Ang sabi niya pa dito, kasi tinanong nga po si Sara Duterte kung kamusta ba yung relasyon nila ni PBBM. Ang sagot naman ni Sara Duterte, we're okay. The Vice President said when asked about her working relationship with Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. Okay. Okay. I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Ayan ang sabi niya. So para malinaw, ang nakuha ko lang po kasing video dito, yung mismong tanong sa kanya, doon nga po kung nagtitiwala pa ba siya kay PBBM. So ito, panoorin natin to ah. How's the relationship between you and President Marcos? We're Lalo okay. ng mga issue na may lamat ng immunity. Well, I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos. Yes, maniwala for you. Hindi, mga kababayan, ito, politically wise, ito dapat yung sagot ni Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kung sasabihin ni Sara Duterte na wala na siyang tiwala kay PBBM, ang makakaroon po ng malaking impact dito is sa kanya, kay Sara Duterte. Isipin mo, Vice President ka, tapos, di ba, hindi ka pala nagtitiwala sa presidente. Well, medyo maapektuhan ng konti dito si PBBM, pero ang backfire talaga nito kay Sara Duterte. Kung sasabihin niya on public na hindi na siya nagtitiwala kay PBBM. Isipin niyo mga kababayan, di ba? Kapag sinabi niya yon, edi wala na. Di ba? May chance na tanggalin siya bilang DepEd Secretary at saka Vice Chairwoman ng NTF-ELCAC. Kasi, di ba? Hindi ka na pala nagtitiwala sa presidente. Edi hindi na rin kami nagtitiwala sa iyo. And then mga kababayan kasi, ito paano? About nga po dyan sa impeachment po na yan, nagsalita na rin po kasi si Erwin Tulfo. Di ba? Si Erwin Tulfo po kasi is congressman din. So, ang sabi nga po ni Erwin Tulfo, okay, liderato ng Kamara, dininay na may nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin, Kamara pinabulaanan ang napaulat na nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Wala itong katotohanan. Maging si ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro, sinasabing na misquote lang siya at itinangging may hakbang silang ipatanggal ang pangalawang pangulo. Yan. So mga kababayan kasi, ang sinasabi ko lang dito,
nag-deny na po yung Congress na merong nilulutong impeachment. Okay, so ngayon kung ang gagawin ni Sara Duterte ay dun siya maghahanap ng evidence sa Congress, eh mukhang mabibigo ka dito. Yung hanapan mo ng ebidensya, yung mismong naglabas ng chismis na si Ka Eric. Actually, dun po sa hindi naniniwala na si Ka Eric yung naglabas po ng chismis na to, meron po akong content, meron po akong live stream na pinakita ko po yung video na si Ka Eric mismo nagsalita na meron daw po siyang nakuwang information. Nag-meeting po yung Makabayan Black para po gumawa ng hakbangin para ipa-impeach si Sara Duterte. Hanapin nyo na lang dyan. Dyan po yan sa live stream ko nung nakarang araw para hindi po tayo paulit-ulit. So ngayon mga kababayan, para mas malinaw po at kumpleto po yung narrative po ng video na to, panoorin po natin yung mismong interview ni Congressman Erwin Tulfo sa isang congressman na si Congressman Dalipe. Okay, sige, panoorin natin to ha. Kasi hindi pa mamatay-matay itong istorya. Kahapon pa yan ng umaga, di ba, na tumawag na ho tayo sa inyo, sa leadership, tumawag tayo sa minority, majority, pati sa kay speaker. Eh wala naman ho tayong narinig at wala naman ho talagang medyo nagulantang tayong lahat doon. Kung right now, after 24 hours, kahapon pa ito ng umaga hanggang ngayon, wala ho ba kayo naririnig pa or have you already spoken to Deputy Minority Leader Franz Castro ng ACT siya, nakausap niyo na po ba siya kung ano bang meron, anong nangyari, kung Dalipe? Well, I was able to meet with Minority Leader Nonoy Libana. Opo, There was nothing mentioned about any impeachment opo, complaint against any official opo, of the country. And I'm referring to, there's nothing, Vice President, na wala po any member of the Supreme Court or any constitutional commission. And, the ombudsman, wala. Nothing, anything about any impeachment against any impeachable officers. So right now, yung mga rumors na kumakalat that we are going to impeach the Vice President, we treat them as rumors. There's no truth to them. Kasi ang tanong ko nga, kung Erwin at Aljo, Yes, sir. ang first tanong ko, may ginawa bang culpable violation of the Constitution ng ating Vice President? Tama, opo. Second, may ginawa ba siyang treason? Third, may ginawa ba siyang bribery? Fourth, may ginawa ba siyang graft and corruption? Mayroon ba siyang ginawang other high crimes or may ginawa ba ang ating Vice President betrayal of public trust? Opo. So right now, as majority leader, Opo. I don't see anything. Nobody has filed anything. So these are all rumors. So maganda po yung sinabi dito ni Congressman Dalipe. Kasi ang tanong kasi dito, sisigundahan ko lang, no? Para po kasi umusad yung impeachment complaint or impeachment trial po sa isang impeachable government officials tulad nga po ni Sara Duterte, dapat meron siyang ginawang kasalanan o pagkakamali. 'Di ba? Well, yung impeachment trial po sa Pilipinas, it's all about more on political. Pero kahit po na political po 'yan, yung pag-usad po ng impeachment, hindi rin po uusad 'yan kung wala pong kasalanan yung gusto nilang ipa-impeach. So unang-una kasi mga ka-streetwise, ito na content ko na to, no, pero babalikan lang po natin. Ito po yung mga bagay po na pwedeng maging grounds para umusad po yung impeachment. So unang-una, itong culpable violation of the Constitution. So ang tanong, si Sara Duterte ba ay lumabag na ba sa Constitution natin? Actually, meron naka-file na complaint sa Supreme Court about sa confidential fund na unconstitutional daw po yung paggastos at saka pag-transfer po ng pera kay Sara Duterte. Pero may nakalagay naman po kasi dito, no, kapag ito po ay unintentional at saka in good faith naman po, hindi pa rin po grounds ito ng impeachment. Di ba? Tapos meron treason o yung pagtataksil sa bayan habang nasa state of war po yung Pilipinas. Impeachable complaint po yan. Ito ba ginawa ba ito ni Sara Duterte? Hindi. O, bribery. O, si Sara Duterte ba nag-bribe? Nanuhol? Ewan ko lang. Pero kung may alam si Sara Duterte na gumawa siya ng bribery, kaya siguro naghahanap siya ngayon ng ebidensya or nag-iimbestiga si Sara Duterte sa impeachment complaint na sinasabing ang rumors. So baka mayroong ginawa si Sara Duterte na pagkakamali. Buti pa siya alam niya, no, tayo hindi. Di ba? So balik tayo, no. Si Sara Duterte ba ay nag-bribe? Nanuhol? Hindi. I guess, 'di ba? Graft and corruption. Nagnakaw? Nagnakaw ba? Nagnakaw? Magnanakaw ka ba? Magnanakaw ba si Sara Duterte? O hindi natin alam, pero sa ngayon wala pa rin pong complaint tungkol doon. And then
betrayal of public trust. Ang alam ko kasi dito mga kababayan, itong betrayal of public trust, ito po yung isa po sa mga reason kung bakit na-impeach si Erap noong 2021 at 2001. And then other high crimes, yan, yung pagpatay, 'di ba? Yung pagpatay, 'di ba? Yung pagpatay. Ewan ko lang, 'di ba? So ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, kunwari kung ikaw ay isang tao na matalino at nasa matinong pag-iisip, maghahanap ka pa ba ng ebidensya na alam mo namang wala? Kasi mga kababayan, kasi kunwari kung ako si Sara Duterte, kapag ako tinanong ako na, Sara, anong masasabi mo sa impeachment na nababalita ngayon? Kunwari kung ako si Sara, ganito yung sagot ko, no? Yung impeachment, hindi, hindi, seriously, kung ako si Sara Duterte, ang sagot ko dyan, bakit naman ako ipapa-impeach? Ano bang ginawa kong mali? Ang alam ko, wala. Walang grounds para ipa-impeach ako. Hindi yung sasabihin niya pa na, hindi, naghahanap pa kami ng ebidensya kung totoo yun. O, di ba? Ito yung sabi niya dito eh. O, base sa base sa ABS-CBN News at nabalita na rin po ito sa Inquirer at saka sa GMA News, di ba? O, VP Duterte says looking into impeachment rumors. O, ba't ka naghahanap kung alam mo namang wala? Kung alam mo naman pala na malinis ka, bakit ka maghahanap ng mga bagay na alam mong wala? Di ba? O, so mga kababayan kasi, ito lang. To be honest, in my own opinion, okay naman si Sara eh. Okay naman siya eh. Kung hindi lang po talaga siya pro-China, hindi ko po siya babatikusin. Kasi alam niyo naman po talaga, yung pinaka-motibo po talaga ng channel po na to is, ang gusto po natin ay magpatuloy po yung ginagawa po ni PBBM regarding po sa West Philippine Sea. At kung magiging presidente nga po si Sara Duterte, mababaliwala po yung ginawa po ni PBBM sa West Philippine Sea. So ito po yung ginagawa natin dito. Malinaw po yung stand natin dito. Kinikriticize po natin si Sara Duterte para mamulat po yung mga tao na pro-China siya. At hindi siya pwede na maging presidente. Ayun po yun. Di ba kung napapansin nyo mga ka-streetways, di ba? Nakita nyo ba na binatikos ko si Sara Duterte about sa pagiging DepEd secretary niya? Hindi. Nakita nyo ba na binatikos ko si Sara Duterte about sa pagiging vice chairwoman niya sa NTF-ELCAC? Hindi. Siguro minsan sumasabit pero hindi po yun ang pinaka-purpose. Ang pinaka-purpose po natin dito ay pinapakita po natin yung pinaka-lapses or pagiging politically immature ni Sara Duterte na hindi po talaga siya pwede na maging presidente. Ayun lang po yun. Sana malinaw po yung point natin dito. So kayo po mga kababayan, no, kayo ba, agree ba kayo dito sa ginagawa ni Sara Duterte na naghahanap siya ng ebidensya kung totoo ba yung nilulutong impeachment trial laban sa kanya? Kahit wala naman siyang ginagawa, I suppose, para maging grounds para po tumakbo yung impeachment trial po na yan? At kayo rin po ba, agree din po ba kayo sa isa po sa magiging motibo po ng munting channel po na to is para pigilan po ang isang pro-China na presidential balls para manalo po sa 2028 elections. Yun lang po yan. So paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So kung sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.